Selena Gomez kinasuhan, ano ang totoong nangyari sa mental health startup? Sa mundo ng Hollywood, ilan lang ang mga personalidad na nakapagtagumpay hindi lamang sa industriya ng entertainment kundi maging sa negosyo. Isa na rito ang singer at actress na si Selena Gomez, na kamakailan lang ay kinilala bilang isa sa pinakabatang self-made billionaires sa buong mundo. Pero sa kabila ng kanyang napakalaking tagumpay, isang kontrobersya ngayon ay gumugulo sa kanyang pangalan. Kinasuhan niya ba si Selena Gomez dahil sa umano'y fraud? Ano ang totoong nangyari sa kanyang mental health startup na Wondermin Global? At paano ito makaapekto sa kanyang multi-billion-dollar empire? Welcome back Star Pulse EFAM Philippines. Samahan niyo kami hanggang sa dulo dahil unti-unti nating alamin ang mga detalyeng gumugulat ngayon sa maraming fans sa buong mundo. Ayon sa mga ulat, nahaharap sa kaso si Selena Gomez matapos siyang idemanda ng ilang investors na naglagay ng malaking halaga sa Wondermin Global, isang kumpanyang nakatuon sa mental health awareness at wellness. Hindi lang si Selena ang nasangkot sa kaso. Kasama ring kinasuhan ang kanyang ina na si Mandy Teefey at ang dating business partner na si Daniela Pearson. Batay sa complaint na inihain sa Federal Court sa Delaware, inaakusahan ang kumpanya na umano'y nagbigay ng maling representasyon tungkol sa kakayahan nitong magtayo ng isang matagumpay at kakaibang mental health platform. Dahil dito, napaniwala umano ang mga investors na mag-invest ng halos $1.2 milyon o katumbas ng humigit kumulang 66 milyon pesos. Pero dito nagsimulang maging mas komplikado ang usapin. Ayon sa mga complainant, ipinangako umano sa kanila na magiging aktibong bahagi si Selena sa marketing at publicity ng Wondermin. Gayunpaman, sinasabi nilang hindi ito nangyari ayon sa kanilang inaasahan. Bukod pa rito, may ilang proyekto rin daw na ipinangako ng kumpanya na hindi kailanman naisakatuparan. Isa na rito ang isang mobile application na inaasahang magiging malaking bahagi ng negosyo. Mas naging mabigat pa ang reklamo ng sabihin ng mga investors na sa loob ng 3 taon, tahimik umanong bumagsak ang kumpanya nang walang malinaw na komunikasyon mula sa mga founder. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang hindi sila nabigyan ng sapat na impormasyon habang ginagamit umano ang kanilang investment para pondohan ang operasyon ng kumpanya. Dahil dito, nahaharap sina Selena Gomez, Mandy Teefey, at Daniela Pearson sa ilang alegasyon kabilang ang fraud at breach of contract. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mga paratang. Agad na nagsalita si Daniela Pearson upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, nag-invest din siya ng sarili niyang pera sa negosyo at hindi siya tumanggap ng anumang sweldo mula sa kumpanya. At habang hinihintay ng publiko ang kanilang opisyal na pahayag, maraming tanong ang patuloy na lumalabas. Makaapekto kaya ang kasong ito sa reputasyon ni Selena? Posible kayang maapektuhan ang kanyang iba pang negosyo? O isa lamang ba itong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga investors at ng kumpanya? Ang mas nakakagulat ay ang katotohanang dumating ang kontrobersyang ito sa panahong itinuturing si Selena bilang isa sa pinakamayamang celebrity sa kanyang henerasyon. Ayon sa Bloomberg, umabot na sa $1.3 billion o higit 73 billion pesos ang kanyang tinatayang net worth. At kung isipin, napakalayo na ng narating ng dating Disney star. Mula sa kanyang pagganap bilang Alex Russo sa hit series na Wizards of Waverly Place, unti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan sa industriya. Hindi rin matatawaran ang kanyang tagumpay sa musika, pelikula, endorsements, at negosyo. Isa sa pinakamalaking dahilan ng kanyang financial success ay ang kanyang cosmetics brand na inilunsad noong 2019. Bukod dito, kumikita rin siya ng malaki sa kanyang hit series na Only Murders in the Building, kung saan tumatanggap siya ng milyon-milyong dolyar kada season. Dagdag pa rito, si Selena rin ang isa sa mga celebrity na may pinakamaraming followers sa Instagram na nagbibigay rin sa kanya ng napakalaking impluensya sa social media. Kaya naman marami ang nagtataka. Paano nga ba napunta sa ganitong sitwasyon ang isang artist na kilala sa pagsusulong ng mental health awareness? Maaari bang magkaroon ng malaking epekto ang kasong ito sa kanyang imahe? O mapapatunayan ba ng kampo ni Selena na wala silang ginawang mali? Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang korte at nananatiling mga alegasyon pa lamang ang mga ibinabato laban sa kanila. Habang hinihintay natin ang susunod na mga developments, isang bagay ang malinaw. Ang kasong ito ay maaaring maging isa sa pinakamalaking kontrobersyang haharapin ni Selena Gomez sa kanyang karera. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa isyung ito?
Sa tingin ninyo, makaapekto ba ito sa kanyang career at negosyo? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. At kung gusto ninyo ng mas marami pang showbiz updates, celebrity news, at mga trending na balita, huwag kalimutang i-like, i-share, at subscribe ang channel na ito. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.